Nagsisimula ang pelikula sa isang taxi driver na nagngangalang Santiago. Siya ay isang mabait na matandang lalaki na mahilig tumulong sa mga tao. Isang umaga pumunta siya sa isang kafe para mag-almusal at nakilala ang isang kaibigan, doon sila nag-uusap habang kumakain. Maya-maya pagkatapos ay, nakatanggap si Santiago ng utos na maghatid ng isang babae sa airport. Pagkatapos ihatid, sa halip na umuwi ay nagpasya siyang maghintay ng mas maraming pasahero. Samantala ang asawa niyang si Laura ay tumawag para itanong kung kailan siya uuwi. Sinabi ni Santiago na baka malate siya dahil wala siyang masyadong pasahero. Gustong-gusto ni Laura na lumabas para kumain kasama niya, ngunit dahil abala siya ay kumakain na lang siya sa bahay kasama ang kanyang anak. Nang matapos ang tawag ay nagkaroon ng pagsabog ng bomba. Ang mga tao ay tumakbo sa gulat at ang ilan ay nasaktan at namatay. Sa kabutihang palad si Santiago ay ligtas at bumaba siya ng kanyang taxi para tulungan ang mga nasugatan. Kabilang ang isang lalaki na dinala niya sa hospital sakay ng kanyang taxi. Habang papaalis na sana si Santiago, isang lalaki ang biglang tumutok sa kanya ng baril. Ang lalaki ay nagngangalang Hamza, na bahagi ng grupong bomomba sa airport. Si Santiago ay talagang natakot at handa siyang gawin ang anumang sinabi ni Hamza. Habang si Laura ay nakatanggap ng isang tawag tungkol sa pagsabog sa paliparan. Ginaising niya ang kanilang anak dahil alam niyang nandoon si Santiago. Ngunit hindi niya ito makontak sa telepono na naging dahilan upang mag-alala silang dalawa. Kasabay nito ang mga opisyal ng militar ay nagpupulong tungkol sa nangyaring pambobomba. Sinabi nila na pangungunahan ni Captain Pilar ang kasong ito, at hulihin ang mga teroristang ng bomba. Agad nilang tiningnan ang mga CCTV ng paliparan at nakita nilang si Hamza na kainahinala. Habang si Santiago na bihag pa rin ni Hamza ay patungo sila sa ibang bayan. Si Hamza ay hiniling kay Santiago na huminto sa isang gasolinahan na may supermarket. Sa supermarket pumasok sina Hamza at Santiago upang bumili ng mga supply ng pagkain at tubig. Pagkatapos ay dinala ni Hamza si Santiago sa banyo at sinabihan siyang manatili doon. Sa oras na ginamit ni Hamza ang isang clears para maingat na tanggalin ang bomb vest na suot niya. Nang matanggal na ito ay inilagay niya ito sa trunk ng taxi at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay palabas ng bayan. Samantala si Laura at ang kanyang anak ay nasa hospital para hanapin si Santiago. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nila mahanap si Santiago. Lalong nag-aalala si Laura sa mga pangyayari na sinusubukan siyang pakalmayan ng kanyang anak. Na sinasabi na malamang nasa maayos si Santiago. Pagkatapos na pagtantong ni Laura na may GPS ang taxi ni Santiago na konektado sa kanyang cellphone. Nang tingnan niya ito, nalaman niyang hindi gumagana ang GPS. Ang huling lokasyon na ipinakita nito ay ang sa gasolinahan. Kaya't si Laura at kanyang anak at isa sa mga kasamahan ni Santiago ay sumugod sa gasolinahan upang maghanap ng karagdagang impormasyon. Habang si Hamza ay dinala si Santiago sa isang dam. Doon niya itinali ang mga kamay ni Santiago sa manibela at binalaan siya na huwag lumaban kung gusto niyang manatiling buhay. Pagkatapos ay binuksan ni Hamza ang trunk at itinapon ang bombo sa dam. Hindi nagtagal humingi ng pahintulot si Santiago na pumunta siya sa banyo at kalaunan ay hinayaan siya ni Hamza. Si Hamza ay naiinip at inatake si Santiago. Si Santiago na isang matanda ay hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili ng maayos. Ngunit sa halip na saktan si Santiago na iyak si Hamza. Napagtanto ni Santiago na hindi naman masama si Hamza at inanyayahan siyang makipag-usap. Hiniling ni Santiago kay Hamza na ibahagi ang totoong nangyari. Dahil naniniwala siyang si Hamza ay talagang isang mabuting tao. Sa wakas si Hamza ipinaliwanag niya na isang buwan na ang nakakaraan ay nasa Morocco siya, kung saan siya ay pinilit ng isang teroristang leader na isagawa ang pambobomba sa paliparan. Pinagbantaan siyang at ang kanyang pamilya. Sa kabutihang palad ang bomba na mayroon siya ay hindi sumabog dahil sa isang malfunction. Natakot si Hamza, ngunit tiniyak ni Santiago na nangako siyang tutulong at sinabing kakausapin niya ang mga awtoridad. Sinabi rin ni Santiago kay Hamza na huwag matakot, dahil magiging saksi siya na inisenti si Hamza. Mula noon nagkaayos na silang dalawa at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Samantala ang pinuno ng terorista ay galit na galit kay Hamza. Dahil sa hindi pagpapasabog ng bomba at pagtakas, inutusan niya ang kanyang mga alipors na hanapin at paksain si Hamza kaagad. Pagkarating ni Laura at ng kanyang anak sa gasolinahan kung saan pumunta si Santiago kanina. Naghanap sila ng mga palatandaan, tinanong ng kaibigan ni Santiago ang cashier pero walang alam ang bagong cashier. Buti na lang may nakita silang itinapon na GPS sa likod bahay. Pagkatapos ay, mabilis na nakipag-ugnayan si Laura sa mga otoridad at sinabing nakakita siya ng ebidensyang pag-aari ng kanyang asawa. Kalaunan ay sinuri ni Kapitan Pilar ang gas station CCTV na may impormasyon mula kay Laura. Nakakita sila ng ebidensya na kinuha ni Hamza na hostage si Santiago. Ngunit hindi nila alam kung saan sila ngayon. Si Pilar ay inutusan ang kanyang koponan na dalhin ang ina at kuya ni Hamza para sa pagtatanong.
Sa ilang sandali matapos na tanungin ang ina at kapatid ni Hamza, ay lumabas na wala na silang alam kay Hamza. Ang huli ay alam nilang pumunta si Hamza sa Morocco upang mag-aral ng relihiyon. Iginiit ng kanyang ina na siya ay isang debotong Muslim at hindi gagawa ng ganito. Maliban kung siya ay pinilit o pinagbantaan. Sa huli ay naniwala si Captain Pilar sa ina at kapatid ni Hamza. Iniisip na si Hamza ay napilitang gumawa ng masama mga bagay. Kanyang ipinangako na hindi sasaktan si Hamza kung siya ay sumuko at ibunyag kung sino talaga ang nasa likod ng pambobomba. Kalaunan ay ibinahagi ni Pilar ang impormasyong ito sa iba pang mga pinuno ng militar. Ipinaliwanag niya na si Hamza ay isang mabuting tao na kumilos sa ilalim ng pagbabanta. Pumayag silang huwag siyang saktan at sinabihan si Pilar na hanapin sila. Kinaumagahan ay nasa kalsada pa rin sina Hamza at Santiago. Noong mga oras na iyon, hindi pa natutulog ay nahihilo at muntik nang mabangga si Santiago. Kahit na kailangan na niyang magpahinga ay nagpumilit siyang magmaneho. Kalaunan ay natamaan nila ang isang road divider. Buti na lamang at ayos lang si Santiago ngunit doon nawala ng malay si Hamza. Si Santiago ay ginawa ang lahat para gisingin si Hamza at kalaunan ay nagkamalay si Hamza sa lalong madaling panahon. Pagkatapos sabihin ni Hamza kay Santiago na iwan siya. Dahil hindi niya akalain na marami pa siyang oras na natitira. Ngunit tumanggi si Santiago sa paniniwalang makakaya pa ito ni Hamza. Sinubukan mag-abang ng mga sasakyan para humingi ng tulong, ngunit wala ni isang sasakyan ang dumadaan. Si Hamza na humihina na ay hiniling kay Santiago na ibigay ang kanyang paboritong prayer bead sa kanyang ina at sabihin sa kanya na mahal niya siya. Tiniyak ni Santiago na nagsabing may sasakyan na darating para sa tulong. Sa kalaunan ay may dumating na sasakyan, ngunit ito ay mga alipors ng pinuno ng terorista na tatapos kay Hamza at sumalakay kay Santiago hanggang sa siya ay nawalan ng malay. Samantala si Laura nasa bahay, ng mga oras na iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Kapitan Pilar na humiling sa kanya na pumunta sa punong tanggapan ng militar. Nang marinig, nagmamadali si Laura at ang kanyang anak. Pagdating nila nagpapaliwanag si Pilar na hindi pa rin nila nahanap si Santiago o si Hamza. Si Pilar ay nagmumungkahi na manatili sila sa punong tanggapan upang manatiling ligtas mula sa lider ng terorista. Si Laura at ang kanyang anak ay sumang-ayon upang maging ligtas. Samantala si Santiago ay nagising sa isang banyo sa supermarket na nakabambes na kontrolado mula sa malayo. Ang lider ng terorista ay nakipag-ugnayan sa kanya at sinabing kailangan niyang tapusin ang hindi nagawa ni Hamza. Pagkatapos ng tawag, ang bomba sa vest ni Santiago ay mag-a-activate kung siya ay tumigil sa paggalaw na na-trigger ng isang motion sensor. Inihayag ng lider ng terorista na pinupuntirya niya ang gobyerno ng Espanya dahil sa sama ng loob mula sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nang marinig ito ni Santiago ay nagprotesta siya na nagsasabing ayaw niyang masangkot sa gulo. Ngunit ang pinuno ng terorista ay nakita ito bilang parusa para kay Santiago na sinusubukang tulungan si Hamza. Pagkatapos ay natapos ang tawag at si Santiago ay kailangang magpatuloy sa paglalakad para maiwasan ang pagsabog ng bomba. Nataranta ang mga tao nang makita si Santiago na may bomb vest sa pag-aakalang siya ay isang terorista. Sumigaw siya ng tulong habang siya ay naglalakad na umaasa sa mga pulis o bomb squad. Maya-maya dumating ang mga pulis at militar kasama si Kapitan Pilar. Inutusan niya si John mula sa bomb squad upang iligtas si Santiago. Noong panahong iyon, ibinigay ni John kay Santiago ang telepono upang makapag-usap sila. Sinabi ni John kay Santiago na manatiling kalmado habang sinusuri niya ang bomba. Ipinaliwanag ni Santiago na kailangan niyang magpatuloy sa paggalaw upang maiwasan itong sumabog. Pagkatapos, suriin ang bomba, hiniling ni John kay Santiago na panatilihin ang paglalakad. Habang nag-uulat siya kay Captain Pilar, ipinaliwanag niya na ang bomba ay may motion sensor at remote control. Kaya delikado para kay Santiago na huminto at ang pagtanggal ng bomba ay magtatagal. Para mabawasan ang pinsalang kailangan nilang ilipat si Santiago sa mas ligtas na lugar na malayo sa karamihan ng tao. Tila binalak ng lider ng terorista na pasabugan si Santiago sa isang masikip na lugar. Nakahanap ng ligtas na lugar ang assistant ni Pilar para tanggalin ang bomba mula kay Santiago at dadalhin siya doon sa sentro ng lungsod. Si Santiago ay ginabayan palabas ng supermarket papantang lungsod na sinamahan ng mga kasamahan at ng kanyang mga tropa. Ang insidente ay nakakuha ng atensyon mula sa mga residente at na-broadcast sa TV. Ginamit ito ng lider ng terorista upang direktang subaybayan ang mga galaw ni Santiago. Sa kanilang paglalakbay, sinabihan si Santiago na maging matatag at huwag sumuko. Pagkatapos ay hiniling ni Santiago na makausap ang kanyang asawang si Laura. Sinabi ni Santiago sa kanyang asawa na ayos lang siya. Pinayuhan din niya itong alagaan ng anak nila kung hindi siya makakaligtas, na ikinaalarma niya. Ngunit biglang naputol ang tawag sa oras na ito. Napagtanto ni Pilar na pinapanood sila ng leader ng terorista mula sa broadcast. Agad siyang nakipag-ugnayan sa military officials at nagmungkahi na linlangin ang leader ng terorista sa pagpapakita sa broadcast.
At ang video ito ay isang loot video. Sa paraang ito iisipin ng terorista na naglalakad pa rin si Santiago. Para mabigyan sila ng oras para ilipat siya sa isang kotse at ligtas na tanggalin ang bomb vest. Napagkasundoan ng lahat ang mga opisyal ng militar at nag-utos sa IT team na kumilos ng mabilis. Mabilis silang gumawa ng video na nagpapakita ng convoy ni Santiago na lumalabas upang ipagpatuloy ang paglalakbay nito. Pagkatapos ay kinuha nila ang lahat ng mga broadcast sa TV at pinalitan sa pamamagitan ng mga pekeng video. Nilinlang nito ang leader ng terorista sa pag-iisip na naglalakad pa rin si Santiago. Ang pinuno ay nagplanong pasabugan ang bomba kapag makarating si Santiago sa isang mataong lugar. Gayunpaman dinala si Santiago sa isang tahimik na lokasyon at inilagay sa isang bakal na kotse na nilagyan ng treadmill. Upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad, nang makapasok si John at sinimulang buksan ang 3 padlock sa bomb vest. Nagbitiw si Santiago sa kanyang kapalaran sa takot na ang leader ng terorista ay magpapasabog ng bomba. Kapag napagtanto niyang niloloko siya ng mga ito, ngunit patuloy na tiniyak ni John kay Santiago at nagawang i-unlock ang unang padlock. Ang pangalawang lock ay mas mahirap, ngunit nagpumilit si John hanggang sa tuluyan na niyang na-unlock ito. Samantala ang leader ng terorista ay nalaman na lang na may nag-hack sa kanyang broadcast sa TV ay napansin niya sa mga numero sa bomb vest ni Santiago na hindi ito gumagana. Kaya nagalit siya at nagpasya siyang pasabugan ang bomba ng malayuan. Ngunit sa kabutihang palad ang kanyang kanang kamay ay hindi niya makontak. Kailangan muna siyang hanapin ng leader ng terorista dahil hindi siya makontak. Habang si John tinatanggal niya ang huling padlock kasama ang lahat. Sa wakas ay nabuksan na niya ito, sinabihan niya si Santiago na mabilis na tanggalin ang kanyang bomb vest. Nang biglang sumabog, kahit hindi pa napindot ng leader ng terorista ang remote. Tumunog ang bomba, dahil tinanggal ito kay Santiago na nag-deactivate sa motion sensor. Sa huli ay nakaligtas si Santiago at dinala ng medical team para gamutin. Sa oras na iyon si Kapitan Pilar ay nakatanggap ng papuri mula sa mga opisyal ng militar para sa kanyang matalinong plano. Samantala ang pinuno ng terorista ay napagtanto na ang kanyang plano ay nabigo at mabilis na umalis sa kanyang pinagtataguan. Makalipas ang ilang araw ay muling nakipagkita si Santiago kay Laura at sa kanyang anak. Pagkatapos ay humingi siya ng pahintulot na tuparin ang isang kahilingan mula kay Hamza na pumanaw. Binisita ni Santiago ang ina ni Hamza at ibinigay sa kanya ang mga kwintas na ipinagkatiwala sa kanya ni Hamza. Doon niya tiniyak sa kanya na si Hamza ay isang mabuting tao na mahal siya. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.